Ngayong araw ay nanghuli ako ng manok dahil bigla tayo nag-crave ng tinolang manok. Abay, pakarami nga namang karne at dahil hindi tayo nakapangisda kaya sa manok muna tayo kakapit. Kailangan na din kasi nating ubusin yung malalaking manok para may salpak natin yung maliliit. At napakasarap nga naman talaga ng lalantakan natin ngayong araw. Sabo pa lang ulam na. Kaya syempre ano pang ginagawa natin? E di intro muna tayo. Let's G! What is up mga katunying? Another day, another vlog. At ayan, so ngayong araw ay magluluto tayo ng tinolang manok. So ayan, kailangan kasi nating babasan yung manok natin mga katunying dahil meron pa tayong tatlo na malalaki. Ngayon mga katunying ay meron tayong siyam na sisiw. 10 ito namatay yung isa. So meron yung siyam. Yan o, siyam na piraso. At kailangan natin tong ilipat sa kulungan dito. Kasi after ng mga 15 days mga katunying, yung mga manok natin na sisiw ay medyo malaki na, kaya kailangan na nating ilipat dito. At syempre bago natin magawa yun ay kailangan maulam muna natin sila. Ayan. Dahil ang manok natin mga katunying ay pang ulam lamang, hindi siya pampaitlog dahil puro sila lalaki. Dahil sabi doon sa nagbebenta ng manok mga katunying ay bago nila ibenta yung mga sisiw ay na-separate na yung babae sa lalaki. Kaya ang nabibili natin ay puro lalaki mga katunying, kaya pang ulam lang. Then ayun, so pipili tayo ng isa kung sinong maswerte sa kanila. Tapos yun yung lulutuin natin ngayon. Tapos sa mga susunod na buwan, araw, ganun, saka natin lutuin yung iba. Para kapag pwede na silang ilipat, may lipat natin dito. Dahil ngayon mga katunying hindi tayo nakasama mangisda. Tapos yung garden natin ay hindi pa natin mataniman dahil yung ating punlang talon ay maliliit pa. Ayun o, maliliit pa yung ating punla. Tapos bumili tayo ng punla na kamatis at yung talong na mahaba. Ayan, itatanim natin mamayang hapon ito. Ngayon mga katunying ay maghuhuli tayo ng manok. Kung sinong maswerte sa kanilang mabunot natin, siya yung uulamin natin. At sasawagan natin ng papaya. Tapos may tanglad tayo dyan, may malunggay. So kompleto mga katunying. Kaya hinintay lang natin si Dea dahil tutulungan niya tayong magkatay. So mga katunying, syempre una natin gagawin ay magpapainit tayo ng tubig para sa ating kakatayin na manok. Syempre malalagay tayo dyan sa ating hindi pala sa atin yan. So hiram lang natin yung kawali na yan. Lagyan lang natin. Ay, chicken. Letter. Yan. So punin lang natin. Dahil dito natin papaliguan ang ating manok. So pagkatapos yan, iyon na natin ito. Ngayon naman mga katunying ay tutulungan tayo ni Dea na manghuli ng manok. Dahil nakaready na yung ating kawali doon. So na natin sa kanya. Ano ko? Who is the lucky one today? Takot. Yun. Ses. Mabigat siya. Berat. Yan naman mga katunying, oh. Ang taba. Ang bigat, mga siguro 3 o 3 kalahati, mga around ko nun. So hindi naman natin pwedeng ipakita to na kinakatay mga katunying, kaya iano na natin, i-timelapse na natin. I see. At yung mga katunying, sa tapos na nating nalinisan na dito na lahat, oh. Grabe, oh. Grabe ba? Isang bandihado
ang isang manok mga katunying. Kaya kuha lang tayo ng konting iluluto natin na ititinola natin mga katunying. Tapos yung iba, kasi marami itong mga katunying, yung iba ay iluluto na Dea at yun yung paghahatian naman nila ng mga kasama niyang Indonesian. Kaya ayun mga katunying, kukuha na tayo ng ating mga pansahog tapos proceed na tayo sa pagluluto dahil para matikman natin yung ating alagang manok. Kaya, syempre at ngayon naman mga katunying, kukuha tayo ng papaya. Syempre mamimitas lang tayo mga katunying. Yun. Diba ang baba lang mga katunying. Ay doon pala sa ano, doon pala tayo kukuha sa harap mga katunying dahil yung doon ay hindi na siya okay. Parang not good na. So daan muna tayo ng malunggay dito sa kabila. Toink. Yun. Ito lang malunggay mga katunying. Gaganda ng dahon mga katunying. Yun, satisfying. Diba? Hindi na tayo makangapit bahay mga katunying dahil lahat ng kailangan natin ay nandito na. Yun, so meron din tayong tanglad dito. Ang dami ding tanglad mga katunying. Kuha lang tayo. Yup. Ito na yung dalawa kasi ano, konti lang naman yung lulutuin natin. So meron na tayong malunggay tapos tanglad. Tanglad ba ito? Tanglad ba ito? Baka mamaya sinisigurado ko lang mga katunying kung tanglad ba ito. Kasi baka mamaya kinuha natin, sinahog natin, talahib pala, hindi pala tanglad. Tapos kukuha tayo ng papaya. Dalawa. Yun, kumpleto na. At ay na nga mga katunying, so mag-umpisa na tayo magluluto at syempre kailangan natin ng kasirola. Tapos hindihan natin at hintayin hanggang uminit kasi bagong hugasan may tubig-tubig pa. Kapag natuyo yung tubig-tubig niya ay lagyan na natin ng mantika. Syempre hintayin natin uminit yung mantika mga katunying. At kapag nakita natin mainit-init na at kapag mainit na ilagay na natin ang ating luya at sibuyas. O pagsabay na natin yan mga katunying kasi alam ko yung feeling ng hindi inuuna, charis. At syempre pagkatapos ilagay mekos-mekos na yan insan. Mekos-mekos lang hanggang sa lumabas yung aroma niya. Syempre kapag naamoy na natin na mabango-bango na at medyo nalanta na yung sibuyas, ibig sabihin nun hindi pa pwede. O imekos-mekos lang natin ng imekos-mekos mga katunying hanggang sa mapagod kayo. Kapag napagod kayo, kusa na din naman kayong hihinto. Joke lang. Syempre kapag naramdaman yung okay na, pwede na, siguraduhin nyo muna. Joke. Syempre ilalagay na natin yung ating manok. Isa-isa lang, wag sabay-sabay. Mahirap ang sabay-sabay, sakit sa ulo yon. At pagkatapos na nating ilagay lahat, ay muli imemekos-mekos natin. Hindi talaga ako marunong magluto mga katunying. Gusto ko lang talagang matuto. Kaya di ko alam kung tama yung pagkakasunod-sunod ng procedure ko. Makaamunton, magkakatalo na lang sa lasa. Kaya sige, imekos-mekos mo lang na imekos-mekos insan. Obra na namekos yan ng insan. Grabe nang namekos yan insan. At syempre pagkatapos natin imekos-mekos, itakpan natin ng ilang sandali. Pagkatapos ng ilang sandali ay buksan. Tapos ilagay ang binalukay na talahib. Tanglad pala. Sa part na pinapanood tayo ni Indo dahil ngayon lang daw siya nakakita ng ganyang pagluluto ng manok. Iba din kasi yung putahing alam nila. At syempre pagkatapos natin ilagay yung tanglad ay timplahan na din natin ng patis mga katunying. Tansya-tansya lang. Masyadong marami at masyadong konti. Yung sakto lang mga katunying. Tapos muli ay mekos-mekos natin. Syempre pagkatapos mekos-mekos ay ilagay ang nor chicken cubes yan mga katunying. Para mas lalong luminamnam. Nasa sa inyo din yung mga katunying kung maglalagay kayo niyan o hindi. Ko din kasi alam kung bakit naglagay ako niyan eh. Syempre lagyan din natin ng fresh water from mineral water. Tansyahan lang din mga katunying, nasa sa inyo kung gaano karaming ilalagay yung sabaw. Mas marami, mas masarap. At syempre pagkatapos natin lagyan ng tubig ay mekos-mekos ulit natin to. Hindi talaga mawawalang pag mekos-mekos kapag ka nagluluto. At sa time na to, sa palagay ko kulang pa yung akin nilagay na sabaw kaya dadagdagan ko. Masarap kasi humigop ng sabaw mga katunying. Kaya dinamihan ko na kasi ulam ko pa to hanggang bukas. Syempre pagkatapos na itakpan natin at hintayin natin hanggang sa kumulo. At pagkalipas ng ilang sandali, ito na kumukulo na. Kaya syempre, binuksan ko na din. Pagkabukas ko nga ng takip, mga katunying, ang bango talaga. Tsak na mapapalaban na naman tayo sa kanin. Kaya syempre, nilagay ko na yung ating pangmalakasang papaya. Manamis na miss to, lalo na't may mga hinog na papaya. Syempre, pagkatapos na imekos-mekos uli natin.
At pagkatapos natin imekos-mekos, syempre takpan ulit natin at hintayin maluto ang papaya. Hihintayin ko sanang maluto yung papaya mga katunying, nakalimutan kong timplahan pala muna. Yes po, kasi kapag tinimplahan ko na ngayon ay manunod na yung lasa niya sa papaya para mas lalong sumarap yung papaya. Kaya sa puntong yun ay tinaktakan ko ng 752 na piraso ng Magic Sarap, tapos sinundan ko ng 1,218 na piraso ng durog na paminta. I-double check nyo na lang mga katunying kung tama ba yung bilang ko. At pagkatapos nga nun ay minekos-mekos ko na naman ulit. Ay nako, walang katapos ang pagmekos-mekos na ninsan. Sabi ng kamekos-mekos na yan ninsan. At syempre pagkatapos natin imekos-mekos ay takpan muli at hintayin kumulo. At pagkatapos nga ng ilang taon ay ilang sandali pala ay kumukulo na nga mga katunying. At sa pakiwari ko'y malambot na ang papaya. Aba amoy pa nga lang ay talagang ang sarap ng mga katunying. Pero syempre bago natin hanguin, ilalagay muna natin ang pangpinaling ingredients, ang pangmalakasang malunggay para mas lalong sumarap ang ating tinola. At syempre as usual, pagkatapos ilagay walang katapos ang mekos-mekos na naman yan insan. Subali baldehan lang natin ang sabaw yung dahon ng malunggay mga katunying para malanta lang siya. At huwag nating i-overcook para hindi siya maging masabog. Pagkatapos nga itakpan at prepare na tayo sa pagkain. Let's see. At mga katunying, tapos na tayo nagluto at magtatanghalian na tayo mga katunying. So dinala na natin dito sa garden ang ating pagkain dahil sa loob ng dormitory mga katunying ay sobrang alinsangan, kaya doon lang natin niluto tapos dito natin kakainin. Kaya syempre ano pang gagawin natin mga katunying, hain na tayo tapos aatak na. Ito yung ating niluto. Wow, grabe, tinulan mga katunying, hindi lang halata. Yun o, naman yan mga katunying. O diba, sarap. Ay, ano? Sumama yung dahon ng talahib. Grabe yung usok. Ano? Tapos papaya. Tapos may malunggay. Yun. Yung sa bowl pa lang mga katunying, oh. Sulit. Ay, natapon ka. Sulit na. Yun, oh. Talagang mapapalaban na naman tayo dito mga katunying. Yun, oh.